couple na talagang blessed na blessed, tumakbo na sa harapan. Ayan. Sino po sa inyo na blessed? Ayan. So short lang po, maximum na yung 2 minutes. Dapat share nyo in short, in few words, what happened sa inyong mag-asawa nung event. Ayan, sige po. Ano ba, dadalhin ba natin sa alphabetical arrangement o kung sino? Ayan, Alzate! Ayan. Sunod, Abat, ganon. So, letter. Ayan. Praise the Lord, palakpakan natin sila. Mas sweeter and ayan. Hindi naman. Lagong, amen. Praise God sa nangyaring couple seminar. Alam ko na lahat kaming mga couples ay maraming natutunan. Amen ba? Mga couples. Hindi man naman nag-away pag yung games kasi hindi yung kilalanin ang asawa mo. So, ang nag-strike sa akin yung seminar sa amin is about yung dapat yung mga ama ay may vision para sa pamilya, di ba? Para tayo ang magli-lead sa ating asawa at sa ating mga anak patungo sa vision na binigay ng Panginoon sa atin. So, without vision, wala tayong direction sa ating pamilya, di ba? So, yun ang nag-strike sa amin. So, yun, napag-usapan namin tinanong ko niya, ano bang vision mo? So, sinabi ko sa kanya, so, dapat i-remind tayo lagi remind mo ako lagi na yung vision natin para focus tayo sa yung pinapagawa ni Lord sa atin. Yung vision ni Lord, hindi yung sariling vision natin, di ba? Amen. Thank you. Ayan. So, men ang nagsalita sa Team Alzate. Ayoko na, baka pag sinabi ko, sasabihin nyo, sinabi mo, Pastora. Okay, tinatawagan natin ang Abat family. Sige po. Marami kaming natutunan nung couples night, lalo na sa sinabi ni Pastor. Yung 5 na sinasabi niya na dapat yung katangian meron as a husband. So yung una is worship, work, protect, teach, at yung isa raw, pinakamahalaga raw ay yung cultivate. So, nandun na pinapaliwanag niya kung paano natin i-cultivate yung ating mga asawa. Kasi doon nakikita yung paano mo pinapahalagaan yung iyong pamilya. Sa base doon sa kung ano yung reaction nung ginagawa nung asawa mo, nagre-reflect yun as a family. So, ayun po yung nag-impact sa akin po na hindi lang dapat puro provision tayo. Tama yung sinabi ni Brother Ronel na kailangan makita mo rin yung vision ng Panginoon sa pamilya mo. Ayun po. Thank you po. Amen. Praise the Lord. Sabi ganon, kailangan may vision. Pag walang vision, dalawa ang vision, nagkakaroon ng division. Kapag may division, it leads to separation. O, ang ganda nun may natutunan. Sino ba? Letter C. Custodio. Bilis po. Ayan. Tumatakbo pa. Kaya mo na yan. Ayun, praise God. So nakaka-bless yung seminar. Seminar turned into preaching, pero marami nga kami natutunan. Most especially kung paano ba namin i-handle not only the relationship, but yung buhay din namin bilang kahit na mag-asawa is as individual pa rin. Yun nga, tama yung sinabi ni Brother Ronel tsaka ni Brother Jeff that we need to have a vision ng mga lalaki and to cultivate our wives. Meaning kasi is kailangan maging salamin ka rin para sa asawa mo. So whatever it is na yung attitude mo towards sa iba,
is nagre-reflect yun sa asawa mo. So, kung gaano ka man kaporma, di ba, nag-aayos ka sa sarili mo, dapat ganun din si Mrs. So, parang sabing ganun is, dapat budget-wise is may allowance parate si Mrs. Di ba? Pero hindi, nakaka-bless din is that we need to nurture each other na kailangan yung, kung ano man yung, para sa akin kasi yung na-understand ko doon sa vision ng pagkakaroon ng isang lalaki is, dapat nagtutugma din within the vision ni wife. Kasi siya yung helper mo. Siya yung magpupush sa'yo na, di ba, minsan is napanghihinaan ka na. So, wala kang ibang mapagsasandalan, kundi, or magpupush sa'yo, isa doon is yung asawa mo. Kaya grateful tayo din sa mga asawa natin na talagang nandoon at ever faithful din na sila yung nagpupush din sa atin in times of needs na panghihinaan na tayo. Most especially din sa faith natin. So, yun po. Ano yung budget? Hindi, yung God's design for marriage, diba? So first, ang importante is God be the center of your relationship, yung married life nyo. And then, next to that is yung spouses nyo, yung better half nyo, diba? Kasi siya yun nga, yung helper magiging katulong. And then, after that will be your children. So, God, your spouse, your better half, and children, and then your ministry. Amen? Yan. Amen. Thank you po. Sabi ko na, magsasalita. So, medyo mahaba-haba, marami pang tatayo sa harapan, so make it short po. Tinatawagan natin si, Fernandez fam? Ayun na, tinuturo na ng aking partner ko sa games at siya pa yata nag-enjoy ng gusto dun sa games si Brother Albert. Fernandez family daw po, alin na po kayo. Ayan. We're just taking this opportunity para kayo namang hindi nakapanood na ma-encourage. Baka sa susunod, nandito na yung wife ni Brother Jericho, the addition. Nandito, alam niyo yun? So, may mga iba magpapakasal na part na sila ng couple seminar. Ayan. So, yung sa amin kasi, nakaka-bless. Kasi, di ba, yung kung mo na first time na mag-couple dito sa church, na nagre-reminis yung from the start yung magkakilala, di ba? Nagkakabukuhan. Kung gaano mo kakilala yung asawa. So, yung naging lesson lang na nakapulutan namin dun sa message ni Pastor Paul is, di ba, yung biblical functions ng husband and wife. So, as a husband, sabi niya dito, you will be a great provider if you have also a vision. Sabi niya, di ba? Kailangan visionary rin ang husband. So, yung luging ang lalaki kasi 5 yung binigay niya. Sa babae is 3 lang. So, yung 3 lang na binigay niya is sa babae is kailangan is reflector, sabi niya doon, incubator plus yung enhancer. Yun ang function as a wife. Tapos yung function as a husband, mabigat. Kasi nga, sabi niya dito, first is worship, then work, protect, teach, and cultivate. So, yung 5 kwan na yun, kailangan mo talaga is magiging matibay lang isang relasyon if you have a center. Isa lang naman ang center na kailangan nakafocus tayo. So, we should be at the center is si Jesus Christ. So, nakaka-bless kasi we started na ganun. Nagkakilala kami sa ministry. So, we are ending na nandito rin kami sa ministry. So, nakaka-bless lang kasi yung mga questions na kung gaano mo kakilala yung husband and wife is lamang ako. Kasi kung tinanong is kung gaano mo kakilala yung husband, magbebet ako na hindi niya masasagot. Yan lang po. Praise the Lord. Parang gusto magsalita ni Sister Mai. Hindi, maging encouragement lang sa lahat ng yung mga wife na being a wife sa ating mga asawa is, sabi nga, we need to support our husband. Tayo ang, kumbaga, sila yung, kung may bagyo, sila ang unang niyayanig. So, hindi dapat tayo ang dahilan kung bakit sila magsisinsay, but we have to support them. Paano natin sila i-support? We have to pray for them.
'Di ba? Hindi natin, so sabi niya din si pastor, sabi niya, we have to release words of edification, declaration of blessings, hindi yung inaaway natin sila, 'di ba? So, yun yung assignment natin, we have to pray for our husband at mag-release tayo ng blessing at words of edification. Yun lang po. Amen. Sunduin mo, misis mo dito. Ayan. Sino pa po? RS. Reyes. Reyes, sabi ko nasa Salvador ka na. RS. R muna. Ayan. Reyes family. Reyes couple. Yun po. Yun sa amin naman po yung, syempre po nakaka-bless, tsaka na-refresh kami, na-enlighten. Kasi po yung about po sa rules and regulation po bilang responsibility as a husband and wife. Dati po kasi more on provider lang, ganyan. Tapos yung sabi po ni Pastora, yung vision bilang isang tatay, so dapat matibay. So may pagkakataon po kasi na ako na minsan sinosolo ko lang yung minsan hindi ko sinasangguni sa wife ko. So nandiyan yung suporta ng wife ko si Irene sa mga problema sa pagpalaki ng mga bata. Tsaka po yung cultivator. Ayun, na nakaka-refresh po sa amin. Above all po, so syempre, para maging maayos ang pagsasama ng bilang mag-asawa, so kailangan nandun talaga si God. Kasi kung wala, kahit lahat yon gawin mo, walang mangyayari. Kasi kailangan siya yung center natin, unahin natin siya, and then magiging maayos ang lahat. Yan lang po. Salamat po, Brother Leonard and Sister Irene. Kasi po may Leonard naman tayo at may Sis Annie. So, Mauro. Pero wala si Brother Leonard dito. Pwede ba si Sister... Sis Annie na lang ang magsalita. Nasa work po si husband. Ayan. Meron po ba tayo dyang Mauro family? Ayan. Sis Annie. Ayan. Hello po. So, during seminar po, yun nga po, ang tumatak lang po sa akin doon is yung usually ano ko sa mga nagsisimula ng family. So, ang tumatak sa akin din yung Genesis 2 verses 24 na that is why man leaves his father and mother and united to his wife and they become one flesh. So, yun yung tumatak sa akin na sa pagpundasyon yung family is that na pag nagpundasyon kayo, dapat talagang umalis kayo sa family nyo para magtayo ng family nyo. Para, kumbaga, i-center nyo yung wife nyo sa para nga yun nga, na, hindi kasi mahirap yung dalawang queen sa isang bahay, di ba? So, yung kasi nagiging issue lagi sa mga mag-asawa, naghihiwalay sila kasi yung mother nila nagiging hindrance, hindi naman lagi. Pero yun yung mga nagiging cause. So sana po, yun yung sa mga husband and wife, magiging magtatay ng family, yun yung maging nila na prepared sila na i-live yung sila, magkaroon parang financial para makapagtayo sila sa sarili nilang pundasyon. And then of course, na maging center nila si God. Yun lang po. Praise the Lord. Ayan, ang sabi ni sister is live and cleave. Live your family and then cleave to your wife. Ayun. Salvador family! Praise the Lord. Kayo na po ba ang dulo? Okay, praise the Lord. Amen. Good morning po. Bali, bless po kami kasi nakahabol kami nung gabi. So, praise God po sa buhay nung pastor at saka nung asawa niya na shinare po nila yung reality na nangyayari sa buhay ng mag-asawa. So, na-refresh po, na-remind, and naibalik uli doon sa ano ba yung tamang
vision para sa bilang mag-asawa. So salamat po sa buhay ni Pastor kasi bumalik sa amin yung realization na parang natitik advantage na naman yung bawat isa. So na-remind kami na ano ba yung dapat namin gawin bilang mag-asawa. And thank God po kasi binalik kami doon sa mga na-seminar namin nung before kami ikasal na katulad sinabi ni Pastor Job na dapat yung vision nga, dapat yung vision ni Lord. So hindi yung vision ng lalaki, hindi yung vision ng babae, kundi yung vision ni Lord yung dapat puntahan nyo. So sabi nga yung triangle na si Lord yung nasa taas. So habang nagiging close kayo kay Lord, nagiging close kayo sa isa't isa. So si Lord po yung foundation ng marriage talaga. Kahit anong galing ng asawa, lalaki o babae, kung wala si Lord, wala pong mangyayari sa pamilya. So salamat po sa last Tuesday at na-remind po kami ng ano ba talaga yung plan ng Lord sa pagiging mag-asawa. Ayun po. Amen. Praise the Lord. So overall po, na-bless po sila ng mga couples. Kami natuwa din. Kasi syempre kahit na hindi ka pala married, kahit married ka pero wala dito yung asawa mo, nakaka-bless pa din po yung nangyari. So we learned a lot. Amen. And praise the Lord sa lahat po ng mga nag-effort. Thank you sa mga hindi matatawarang tulong ng bawat isa. Kilala nyo ang sarili ninyo kung ano yung mga pagpapagal at pagpapagod. And our labors are not in vain because makita mo lang na masaya yung mga couple, ang saya-saya din ng pakiramdam. Amen. Praise the Lord. So tayo po yumuko at manalangin. Let us prepare our hearts as we listen to the powerful words of God. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful opportunity to serve you and to worship you, to give you glory, O God. Lahat po ng mga nangyayari sa aming buhay, sa iyo po namin binabalik lahat ng kaluwalhatian, Panginoon, O God. And thank you, Lord God, for molding us, Lord God, from glory to glory, Panginoon. Binabago mo po kami, and Lord, hindi ka pa po tapos sa amin. And as we grow, Lord God, in our relationship with you, marami po kaming natututunan, Panginoon. So Lord, this time we ask for forgiveness. Cleanse us, O God, from all unrighteousness. Ano man po, Panginoon, yung naisip na salita namin nagawa na hindi nakakalugod sa iyo. Lord, amin pong sinusurrender po lahat sa iyo. Ang banal mong dugo, Panginoong Jesucristo, ang aming hinihingi, Panginoon, na panlinis po sa aming lahat, Panginoon, Lord God. And as we prepare to listen to your powerful words, God, ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon, na Lord, kami po'y makinig, Lord, at Lord, amin pong i-meditate ang iyong salita, Panginoon. Let your anointing flow upon our speaker today, O God. Lord, ang kapangyarihan mo, Panginoon, O God, ang ilukob mo po sa kanya, Panginoon. And dalangin po namin, O Diyos, na ang hall na to, kasama ang mga online listeners, O God, ay tunay nga, Lord, i-empower mo, i-encourage mo kami lahat, Panginoon, O God. And we know, Lord God, na tunay nga, ikaw, Panginoon, O Diyos, ay nagmamahal sa bawat isa sa amin. And nais mo po kami makatanggap ng salita mo, Panginoon, na babago pa, Panginoon, ang aming pong mga, Lord, direction sa aming pong paglakad tungo sa iyo. Thank you, Lord God. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And today po, meron po tayong resource speaker ayan, from the house po. So this is what we're doing this time po, na bawat care group leader po ay patatayuin po natin para mag-share po kung ano yung nilalagay ng Panginoon sa kanyang puso. So this time po, tinatawagan natin si Sister Michelle, amen, para i-share sa atin ang mensahe ng Panginoon ngayon. Palakpakan po natin siya sa Panginoon, amen, hallelujah. Praise God. So, salamat sa Panginoon. It's an honor and privilege para sa akin na tumayo sa harapan niyo na magtuturo dahil nga hindi ko, although nandun yung kaba, pero I know and I believe na andito ang Panginoon para sa atin. And nagpapasalamat din ako sa ating pastora dahil she keeps pushing us para lumabas tayo sa mga comfort zone natin. And salamat sa Panginoon and salamat din sa aking mga care group na sumusupport. So, topic ko po
ano na po yan? Matik na po yan. Ang topic ko po for today is when God's timing is taking too long. So lahat naman po tayo dito, lahat may desire na, or inaasam sa ating puso, sa ating buhay, or mga pangarap sa ating sarili, sa pamilya natin. Meron din tayong pinapanghawakan na pansalita ng Diyos, mga pangako niya. Nasabi niya sa Psalms, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero ang tanong po, when God's timing is taking too long, are you still willing to wait and trust Him? Amen. So mababasa po natin sa Bible, marami pong binigay si Lord na covenant promise. They have to go through a season of silence when they not seeing anything changing po. So kapatid, nasang season ka ba ng buhay mo ngayon? And kung nandun nga po tayo sa season na tahimik ang Diyos, na sometimes we are tempted to ask, Lord, kailan? That you are waiting for something. Lord, kailan ako mag-aasawa? Lord, kailan ako magkakaanak? Lord, kailan ako makakaalis sa isang sitwasyon na hindi ko alam kung kung may pag-asa ba. 'Di ba? It's very alive in me, itong topic na to. Dahil nandun ako sa season ng waiting. But still, I'm trusting the Lord. So, hindi pa man natin makita. So, hindi naman masamang magtanong eh. Pero sa pag-aantay ba natin, kung nawawalan tayo ng joy, ng peace, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Kung sa pag-iisip natin, pagod na tayo, na gusto na natin give up, we are not trusting Him. Sa sobrang tagal ng ating paghintay, madalas tayo nagiging mainipin na we're trying to figure out everything sa ating sariling kakayanan. Na sa halip tumuon sa lahat ng tanong na kailan, we need to grow in the area of trusting Him. Because trusting God often requires not knowing how God is going to accomplish what needs to be done and not knowing when He will do it. So sabi nga po sa Ecclesiastes 3:1, a time for everything. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Now, ang itutuloy po natin sa verses 2 to 8, makikita po natin dyan, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Na si Lord, He is always on time. God has a perfect timing. Never early, never late. Amen. Si Lord tapat sa mga pangako niya, but why do we have to wait? Because He uses times of waiting upang palawakin ang ating pananampalataya sa Kanya at magdulot ng pagbabago at paglago sa ating buhay. So ito na nga. So what we should do when God's timing is taking too long? So number 1, I have 4 points po. Number 1, wait with patience. Sabihin niyo po sa katabi niyo, wait with patience. Amen. So we spend a lot of time waiting because change is a process. Pero maraming tao gusto ng pagbabago pero ayaw dumaan sa waiting process. Na lahat tayo dumadaan sa panahon ng pag-aantay, ang tanong, are you going to wait in the wrong way or in the right way? Dahil kung tayo po ay mag-aantay sa maling paraan, tayo po ay magiging miserable. Pero kung tayo po ay magpapasya na maghantay sa paraan ng Diyos, we can develop patience and enjoy the waiting period. Patience is one of the fruit of the Holy Spirit. Sabi nga po sa Galatians 5:22,
But the fruit of the Spirit, the result of His presence within us, is love, unselfish concern for others, joy, inner peace, patience, not the ability to wait, but how we act while waiting, kindness, goodness, and faithfulness. So being a Christ follower always serves a purpose. Sabi nga din po sa James 1:2-4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trial in many kinds. Testing your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. So as we develop patience, sabi po sa verse 4, we finally feel completely satisfied, not lacking anything. And meron pa po sa Romans 5:3-4, not only this, but with joy, let us exult in sufferings and rejoice in our hardships, knowing that hardship, distress, pressure, trouble produces patience, endurance, and endurance, proven character, spiritual maturity, and proven character, hope, and confident assurance of eternal salvation. So even in our relationship with God involves progressive changes po. And testing of our faith is going through difficulties na kung mapapasa po natin yung test na yon, it will be our testimony. So for me, ang relasyon ko sa Panginoon ay iba na kaysa noon in the early days of my Christian experience po. Na habang po tayo ay nananampalataya sa Diyos, sa ating panalangin, hindi lahat ng sagot ay oo. Pero payapa ang puso mo. May mga bagay na hindi ibibigay agad ni Lord, pero magtitiwala ka pa rin sa Diyos. So 1 Peter 1:7, this trial will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. So dito pinidescribe ni Peter the benefit of trials, which distress us but don't prevent us from rejoicing. So they test, purify, and prove our faith. And when trial comes, we make a choice to continue to trust God and endure in and through trial. And our faith grows stronger. So natututo po tayong magtiwala sa Diyos by going through many experiences that requires trust. At sa paulit-ulit po nating nakikita or nararanasan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin, we let go of trusting ourselves at unti-unti nating nakikita ang kahalagahan ng oras or panahon sa pagkatutong magtiwala sa Diyos. Dahil po kung ginawa or binigay agad ni Lord kung ano ang inaasam mo, we will never grow and develop. Because timing and trust work side by side. So number 2 po is accept God's timing. 1, wait with patience. And number 2 po is accept God's timing. Because God's timing is always the best timing. Amen po ba? Pero syempre mahirap. It's not easy. Mahirap tanggapin kapag tila matagal na yung inaantay mo. Because we typically want the answers to our difficult situation, to our problems, and even to in our blessings right away, which doesn't always happen in God's time. So may mga pagkakataon po na maaari tayong sumuko kung alam natin kung gaano ito katagal. But when we accept God's timing,
matututo po tayong mamuhay ng may pag-asa at maging masaya sa ating buhay while God is working in our problems. So alam natin, ang plano ng Diyos ay mabuti para sa atin. At kapag pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Panginoon, tsak makakaranas tayo ng ganap na kapayapaan at kaligayahan sa ating buhay. Because in His time, God faithfully keeps His promises, covenant promises. Wait expectantly on Him. So may mga example po ako dyan kay Joseph, sa Israelites, kay Moses. Hindi na po natin babasahin yan isa-isa na mga text na yan. Pero kayo na po ang take away. Take away nyo na po yan. So in the book of Genesis, mababasa po natin dyan ang life story ni Joseph the Dreamer. He who waited many years for the fulfillment of the dream that God had given him. So, doon po, he was falsely accused and imprisoned bago dumating ang panahon para gawin niya ang ipinakita sa kanya ng Diyos na dapat niyang gawin. And sinabi din po sa Exodus 13:17 to 18, that God led the Israelites the longer and harder way on their journey to the promised land because He knew they were not yet ready to go in. So kailangan may panahon ng pagsasanay para sa kanilang pagsasanay. At kailangan nilang dumaan sa wilderness at sa mga napakahirap na sitwasyon. They wasted a lot of time wondering about God's timing. Pero ang Diyos kailanman hindi nagkulang na pangalagaan sila at ipakita kung ano ang nais ng Diyos na gawin nila. And kay Moses naman, bago siya tawagin ni Lord upang sagipin ng mga Israelites from Egypt, he spent 40 years working as a shepherd for Jethro in Midian. Sa tagal na panahon na yon, God needed to teach Moses on how to develop patience and trust because working with the sheep day after day taught him both. Kaya nasabi din po sa Numbers 12:3, Moses was humble man, more humble than anyone else on earth. So ganun din po sa ating buhay. Na kapag si Lord ay nangako, never doubt na hindi katulad ng tao, madalas nasisira sa pangako. Because God keeps His covenant promises in His time and way, not our time and way. Nasabi po sa Isaiah 55:8-9, my thoughts are nothing like your thoughts, says the Lord, and my ways are far beyond anything you could imagine. For just as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. So just because we don't see anything changing or happening in our lives po, doesn't mean God is not working. Behind the scene, things are changing that we can't see because God does much of His work in secret. Amen. So hindi man po natin makita yung pangako niya ngayon, but God uses these times of waiting or waiting season natin to shape us and prepare us to appreciate His deliverance when it comes. So accepting God's timing po, we are simply required to go through God's training period that teaches us to do what He tells us to do. Na kapag sinabi niyang gawin ito without questioning Him or trying to figure everything out. So number 3 po is learn to rely on God. Na makikita po natin sa Proverbs 16:9,
The heart of man plans his ways, but the Lord established his steps. And sabi po sa Proverbs 20:24, a man's steps are from the Lord. How then can man understand his way? So we don't have the control over our life. God has control over it. And when God directs our path, minsan nililid niya tayo dun sa paraan na ayaw natin or kaya malayo sa mga plano natin. Kaya madalas hindi po natin maintindihan or hindi natin maunawaan. Na kung susubukan po nating mga tuwiran sa mga bagay-bagay, there will be a time na we will experience struggle, we will experience confusion, or misery, paghihirap. Pero may mas mabuting paraan. Nasabi nga po sa Proverbs 3:5-6, trust in and rely confidently on the Lord with all your heart, and do not rely on your own insight or understanding. In all your ways, know and acknowledge and recognize Him, and He will make your path straight and smooth, removing obstacles that block your way. So kung uunawain po natin itong passage na to, napakasimple, yet marami pa rin po ang namimislead. Halimbawa na lang po sa ating mga decision making. Dahil pinapangunahan po tayo kung ano yung kagustuhan natin or kung ano yung gusto natin para sa sarili natin or sa mga buhay natin kaysa sa gusto ng Panginoon para sa atin. Na following our own way is a foolish endeavor that will always lead us to the places we don't want to be. And in the end, it will lead us to hell. But when we accept Christ as our Savior, Lord and Master of our lives, we must learn to trust our lives to His care. Nakatulad po ng buhay ni David is placed in God's care. Despite of hardships, na sinabi niya po sa Psalms 31:14-15, but I trust in you, O Lord, I say, you are my God. My times are in your hand. Rescue me from the hand of my enemies and from my persecutors. David poured out his heart on God with humility. Na sa mga pagsubok na naranasan niya, patuloy pa rin siyang naniniwala na sasagapin siya ng Panginoon. Nasabi po sa 1 Peter 5, and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. So we should realign our hearts, our plan, our will to God, and let us admit that we are not wise enough, we are not strong enough, and we don't see things that as God sees them. Marami man tayong plano sa buhay natin, pero sinabi sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Apart from God, we can do nothing. Nasabi po sa verse 6, ituloy po natin, therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Nasa panahon na parang gusto na nating sumuko, tayo'y lumapit sa Panginoon at magpakumbaba. Sasabihin natin, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko, pero magtitiwala ako sa iyo. Si Lord handang tumulong sa atin. And in due time is God's time. Na kapag alam na ng Diyos na handa na tayo, hindi lang sa isip natin na ready na tayo. Ang kapag mas maaga nating naintindihan at tinanggap ang timing ng Diyos sa atin, the sooner God can work His plan in our lives. So lastly, ito po is from seed time
to harvest. So balikan po natin ang Ecclesiastes 3:1. Time for everything. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Na sinasabi din po sa scripture na to, hindi po lahat tayo nabubuhay in the same season at the same time. Na kaya po, hindi po dapat tayo mainggit or mangamba sa mga nakikita natin sa karamihan or naririnig, na kabila yung blessings, na sila na-enjoy na nila yung harvest season nila habang ikaw nasa planting season. Tandaan po natin, dumaan din sila sa pagtatanim, sa panahon ng pagtatanim. Sa nakikita nating resulta, testimony after testimony, naway maging silbi po ito para maging encouragement sa bawat isa na mas maintindihan po natin at magtiwala sa Diyos that He is doing the very best for us in our present season po. So seed time represents learning the will of God. Na every time po na pinipili natin ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin, kaysa sa ating kagustuhan, we are planting a good seed that eventually bring a harvest in our lives. So what does God really want from us? Ano nga po ba ang gusto ng Panginoon para nagawin natin upang makasunod sa kalooban niya? Sinasabi po sa James 1:21, so get rid of all uncleanliness and all that remains of wickedness. And with the humble spirit, receive the word of God, which is implanted, actually rooted in your heart, which is able to save your souls. So our souls po is made up of our mind, our will, and our emotion. Na kung ang salita po ng Diyos ay titimo sa ating mga puso, and it is actually rooted in our hearts, nagsisimula po itong baguhin ang ating pag-iisip, pagalingin po ang ating mga damdamin, at talikuran ang nais mula sa sariling kagustuhan patungo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. And when our flesh is finally crucified, next slide po. When our flesh is finally crucified, surrendering our will to His and doing it, that's the time we enter the promised land. So ano po bang promised land din sa panahon natin? The promised land is knowing who you are in Christ, knowing how to fellowship with Him, enjoying His presence, and having peace, contentment, and joy. So sa pagitan po ng pagtatanim at pag-aani, it is given. We are going to wait. Na halimbawa na lang po, after nating maitanim yung buto or binhi, andun yung proseso, yung init, yung moisture, yung pressure ng lupa, it will cause the outer layer or seed coat to crack open at sisibol yung ugat nun pababa ng lupa. And it takes time to happen. It takes time. It takes place underground. Sa ibabaw ng lupa, hindi natin masasabing may nangyayari. Na maihahalin tulad din po natin sa buhay natin. After we plant the seed of obedience, na pakiramdam natin wala namang nangyayari. Hindi naman natin nakikita pero may nangyayari sa loob. At katulad ng isang binhi, darating ang tamang oras na ito'y sisibol sa lupa na magandang halaman. So let us remain faithful, humble, and trust His timetable. Because in due time,
our seeds of obedience finally break forth into a beautiful manifestation of God in our lives. Amen. And when harvest time comes, ang mga hangarin or inaasam ng puso natin begin to manifest. Bandages will fall off at unti-unti mong nakikitang natutupad yung mga pangarap mo. Nagkakaroon ng kagalingan sa imposibleng sitwasyon, salvation sa pamilya mo, prosperity, favor, promotion, breakthroughs ang ibibigay sa iyo ng Diyos. The question is, are you tired of waiting for harvest time in your lives? Do you feel frustrated and crying out to the Lord? Lord, hanggang kailan? So sa pagtatapos po natin ngayon, kailangan po nating maunawaan na ang oras ng Diyos ay isang misteryo. He doesn't do things on our own timetable. And He promised that He will not be late. Sabi nga po sa Habakkuk 2:3, for the vision is yet for the appointed future time. It hurries towards the goal of fulfillment. It will not fail. Even though it delays, wait patiently for it, because it will certainly come. It will not delay. So sige po, tayo po ay tumayo and let us conclude. God causes things to happen at exactly the right time. Our job is not to figure out when, but to make up our mind that we will never give up until we cross the finish line and living in the radical, outrageous blessing of God. The more we trust God and keep our eyes focused on Him, the more life we'll have. Trusting God brings life. Believing brings rest. So stop trying to figure everything out and let God be God in our lives. So sige po, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa lahat ng revelation na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, na habang kami nag-aantay sa inyong mga pangako, patuloy kaming magtitiwala sa iyo. We know, Lord, alam mo ang pinagdadaanan namin, lahat ng struggles, pain, desires ng puso ng bawat isa. Lord, we ask for your forgiveness. Patawarin mo nga po kami, Lord, for being impatient and desperate to do things on our own ways na minsan nane-neglect ka namin, Panginoon. Lord, tulungan niyo nga po kami to remain faithful and patient in every difficult situation while waiting, to accept your timing and align our thoughts and ways with your words. Lord, clothe us with humility and your righteousness para mas maunawaan pa namin ang plano mo at ang nais mong ipagawa para sa amin. We pray that you will empower your people to run and not grow weary, to walk and not faint in Jesus' name. And as we plant the seeds of obedience, Lord, we choose to listen to your direction and guidance. And while waiting for the harvest time, patuloy kaming magpupuri, maglilingkod sa iyo, Panginoon, nang may kagalakan. Lord, muli binabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.